Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Maya-maya, sabi ni matandang Jew, Mr. Wu, karamihan sa lason sa katawan ni Miss Hua ay nailabas na. Ang natitira ay paggaling. Pakiusap tandaan, sa panahong ito ng pagbangon, kailangan niyang manatiling kalmado at iwasan ang matinding emosyon. Sabi ni Wu Chen, naintindihan ko, matanda. Salamat sa inyong pagsisikap. Pagkatapos ay sumagot si Wu Chen ng tawag at sinabi, Hello, sino ito? Sabi ni Mary, ako si Mary Stanfield, ipinakilala ni Tom. Mr. Wu, maaari ba kitang istorbohin na magkita at mag-usap ng personal? Maya-maya. Nagsindi ng sigarilyo si Mary Stanfield. Bilang Scarlet Mary, Mary Stanfield, sinabi niya, patawarin mo ako sa hindi inaasahang pagbisita, pero hindi ko na kayang maghintay. Sabi ni Wu Chen, binanggit ka na ni Tom sa akin. Patawarin mo ako kung hindi agad ako nakipag-ugnayan, sobrang abala ako nitong mga nakaraang araw at hindi ko pa natitingnan ang kaso mo. Sabi ni Mary Stanfield, walang problema. Mas mabuti ngang ipaliwanag ko ito ng personal. Heto ang sitwasyon, bumalik ang kaibigan ko sa Huaxia para asikasuhin ang ilang personal na bagay. Ang pangalan niya ay Deng Juji, taga Huaxia siya. Habang inaasikaso ang kanyang mga bagay, napansin siya ni Qiao Biancheng, isang anak ng opisyal na nagsasagawa ng grassroots training. Naakit siya agad, ginamit ang mga dahilan para ipagpaliban ang proseso at nagsimulang mangulit sa kanya. Isang gabi, gumamit si Qiao ng dahilan para makipagkita muli kay Juji at lumala ang sitwasyon. Nagkaroon ng pisikal na insidente. Hindi na niya kinaya at lumaban siya, natadyakan niya ito at pumutok ang isa nitong bayad. Haay gumanti ang ama nito at ipinahuli siya at makalipas ang 2 araw, ikinulong siya. Wala akong malalakas na koneksyon dito sa Huaxia, kaya Mr. Wu, maaari ba kitang hilingin ng tulong? Sabi ni Wu Chen, kung hindi naman ito sobrang apurahan, makakaisip ako ng paraan. Pero sa ngayon, talagang hindi ko muna kaya. Sabi ni Mary Stanfield, naintindihan ko. Mr. Wu, hihintayin ko ang balita mula sa'yo. 2 araw ang lumipas. Sabi ni Wu Chen, Xiao Hua. Gising ka na. Sabi ni Huabei, Wu. Wu Chen. Ikaw ako At siya'y umiyak, nagsasabing, kung gusto mo lang talaga ang ate ko, bakit nandito ka para sa akin? Hindi mo naman ako gusto. Sabi ni Wu Chen, Xiao Hua, ano ba ang sinasabi mo? Kahit ikaw o ang ate mo, pareho kayong mahalaga sa akin. Sabi ni Huabei, ang ibig kong sabihin ay ang pag-ibig ng isang lalaki at babae, hindi ang gusto na sinasabi mo. Sabi ni matandang Jew, Mr. Wu, tandaan nyo, kailangan ni Miss Hua na manatiling kalmado habang nagpapagaling. Iwasan ang matinding emosyon. Naisip ni Wu Chen, ang nararamdaman ko kay Hua Li ay mas lumago dahil sa pasasalamat matapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ako. Hindi ko inaasahan na maintindihan ito ng mali ni Huabei. Sa libo-libong taon ng aking muling pagkabuhay, hindi ko sila nakatagpo, kaya hindi ko naisip ang posibilidad kina Hua Li o Huabei. Pero ngayon, ang kanyang paggaling ang dapat naunahin. Sabi ni Wu Chen, ang pag-ibig na sinasabi ko at ang gusto na sinasabi mo ay isa. Sabi ni Huabei, totoo. Mahal mo rin ako. Pero minsan akong na-drug at naging halos gulay. Hindi ko alam kung normal pa ang katawan ko huhuhul. At tumalikod siya, umiiyak. Sabi ni Wu Chen, huwag kang matakot. Kung may problema, dadalhin kita sa buong mundo para ayusin iyon. Nakangako ako. At niyakap niya si Huabei mula sa likuran. 3 araw ang lumipas, sa Donghai sabi ng mahinang kaibigan ni Baixiwen, Young Master, nagustuhan mo ba ang inumin ngayon? Sabi ni Baixiwen, hindi masama. Sayang at hindi pumayag ang babaeng iyon na sumama sa hotel. Pero ayos lang. Subukan natin ulit bukas. Biglang tumalon mula sa likuran ni Baixiwen si Mary Stanfield. Inundayan niya ito ng palo gamit ang brush stick at sumigaw, uminom. Nasalag ni Baixiwen ang atake at sumigaw, ha? Sino itong siraulong babae? Naisip ni Mary Stanfield, pagkatapos kong gumastos ng malaki para malaman kung bakit hindi matulungan ni Mr. Wu si Juji, natuklasan kong ang lalaking ito ang nanakit sa kanyang minamahal. Kung tatapusin ko siya, magiging malaya si Mr. Wu para mailigtas si Juji agad. Galit na sabi ni Baixiwen, ilan lang sa mundong ito ang makakatalo sa akin. Hinawakan niya ang pulso ni Mary. Hindi matatalo ni Bai ang isang babae. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinatarget, pero hindi ko na ito pakialam.
Mamatay ka na. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa kamay ni Mary. Biglang tumama ang isang bala sa kanyang kamay, kaya't nabitawan niya ang armas. Galit na sumigaw si Baixiwen, "Wu Chen!" Lumabas si Wu Chen, hawak pa rin ang umuusok na baril. Baixiwen, marami pa tayong lumang atraso. Akala mo ba hahayaan kitang magdagdag pa ng bago? Sumigaw ang mahinang kaibigan ni Baixiwen, "Binabaril mo ang yaong master namin." "Patay ka na," lumabas ang kaibigan ni Wu Chen, tumatawa ng mapanlait, "Ikaw. Akala mo ba karapat-dapat kang lumaban kay Mr. Wu?" Isang lumilipad na sipa ang tumama sa mukha ng mahina, nagpabagsak sa kanya. Galit na sabi ni Baixiwen, "Buwisit. Kasama mo pala ang siraulong babaeng ito." Sigaw ni Wu Chen, "Tahimik." Binanlian niya si Baixiwen gamit ang kanyang water gun, pagkatapos ay pinadapa ito sa sahig. Malamig na sabi ni Wu Chen, "Kakagaling pa lang ni Hua Bei mula sa matinding karamdaman, kaya ko palalampasin ang buhay mo para sa kanya. Huwag mong isipin na dahil may suporta ka sa ibang bansa ay pwede ka nang umabuso. Tandaan mo ito, kapag nangyari ulit, sisiguraduhin kong wala kang matitira." Maya-maya. Sabi ni Mary Stanfield, "Sa pagtangkang tulungan ka, lalo lang akong nakadagdag ng gulo." Sabi ni Wu Chen, "Nangako ako tungkol sa kaso ni Deng Juji, kaya ako na ang bahala. Pero huwag mo na ulitin iyon. Nasa Huaxia ka, hindi sa North America." Sabi ni Mary Stanfield, "Naintindihan ko, Mr. Wu. Padalos-dalos lang ako." Paglaon, sa silid ni Wu Chen pagpasok ni Wu Chen, "Anong nangyayari dito?" Naghihintay si Mu Qianqian at Su Qining kasama si Li Ruobing. Sabi ni Mu Qianqian, "Ikaw talagang malikot. Pumikit ka at sumama sa amin." Mahinang sabi ni Su Qining, "Mahal, hindi ka pa namin nakitang ganito kapagod. Ang sakit sa puso namin." Sabi ni Li Ruobing, "Mula ngayon, sa loob ng 2 buong araw, mahal, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano mag-isa. Kami ang bahala sa lahat." Sabi ni Mu Qianqian, "Malikot, mas magaan ba ang pakiramdam mo sa masahe na ito?" Sabi ni Li Ruobing, "Mahal, narinig naming hindi ka kumakain o umiinom ng maayos nitong mga nakaraang araw. Mangako ka na hindi mo na ulitin yon, ha?" Hawak ang mangkok, sabi ni Su Qining, "Asawa, heto, bird's nest soup. Bumuka ka, ah." Maya-maya sa kama. Sabi ni Mu Qianqian, "At saka, malikot, hindi ba ito ang unang beses na tiniis mo ng higit 8 araw na walang alam mo na?" Mahinang bumulong si Su Qining, "Iniisip pa lang namin, naawa na kami sa'yo eh." Habang nakaupo si Li Ruobing sa ibabaw ni Wu Chen, napahuni siya ng malambot na ilnen, nararamdaman ang maliit na bagay na dumidikit sa kanya mula sa likuran. Kinabukasan nag-inat si Wu Chen at naisip, ang sarap ng tulog kagabi. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito kaginhawa. Mahinang bulong ni Li Ruobing, "Mahal, gising ka na. Huwag mong gisingin si Xiao Mimi at Qining. Halika sa labas, kailangan kitang kausapin." Sa labas, sabi ni Li Ruobing, "Alam ko ang tungkol kay Scarlet Mary at sa pabor na utang mo sa kanya. Ang opisyal na nagpahuli kay Deng Juji ay si Ministro Qiao Zhenbang, kaklase ng tatay ko. Kilala siya sa pagkasobra niyang pagkakampi sa anak niya. Medyo delikado ang sitwasyon." Sabi ni Wu Chen, "Alam ko na ang ilang eskandalo ni Yang Master Qiao. May mga solusyon ako, pero natatakot akong kapag kumilos ako, para akong magbubukas ng kahon ni Pandora. Baka mas maraming inosenteng babae ang madamay. Pero hindi ko pwedeng baliwalain ang buhay na iniligtas ni Mary. Kakayanin na lang natin ito unti-unti." Sabi ni Li Ruobing, "Alam kong pupunta ka, kaya naghanda ako ng pulong gamit ang pangalan ng tatay ko kay Ministro Qiao. Sana bigyan niya siya ng kaunting respeto." Kinabukasan, sa Beijing ang mataas na opisyal, si Ministro Qiao Zhenbang ay malamig na nagsalita, "Kung hindi dahil kay matandang Li, pinaalis na sana kita sa pamamagitan ng mga gwardiya. Mayroon ka lang 1 minuto. Magsalita ka." Sabi ni Wu Chen, "Ministro Qiao, nauunawaan ko na ang anak niyo ay may malayang pag-ugali. Mahilig siya sa pag-ibigan, ngunit matapos siyang saktan ni Deng Juji, nagkaroon siya ng kapansanan. Pinahanap niyo siya ng pinakamahuhusay na doktor sa Amerika, ngunit walang naging progreso. Pakiramdam niya ay wala ng saysay ang kanyang buhay, kaya't palagi kayong balisa. Pero paano kung may paraan ako para pagalingin siya?" Naningkit ang mga mata ni Ministro Qiao Zhenbang. "Ipagpatuloy mo." At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan niyo ang content,
Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.